Alam nyo ba kung gaano kahirap magtago ng lihim? Pero paano kung ang sikreto mo ay isang halimaw na sobrang cute? Pero teka, huwag ka munang magtiwala dahil ang mundong ito puno ng kaguluhan sa pagitan ng tao at halimaw. Tara, samahan niyo ako habang ikukwento ko ang nakakatuwa, nakakakilig at puno ng aksyon na kwento ng Monster Hunt 2015. Welcome to Ash Narratives at ito ang movie recap na hindi mo dapat palampasin. Oh, huwag kalimutang mag-subscribe, ha? Ang kwento ay nagsisimula sa kaharian ng mga halimaw. Ang reyna, buntis sa tagapagmana ng trono, ay tinutugis ng mga rebelde na gustong kunin ang kapangyarihan. Sa gitna ng matinding labanan, nagdesisyon ang reyna na tumakas. Ngunit alam niyang hindi siya makakaligtas. Kaya ginawa niya ang pinakamatapang na hakbang, ipinasa niya ang itlog sa isang tao. Sino? Isang ordinaryong lalaki na hindi handa sa magbabago sa kanyang buhay, si Tianyin. Si Tianyin ay isang simpleng lalaki na walang ideya na bukod sa mga tao ay may naninirahan din palang mga halimaw. Sa kanilang baryo, kilala siya bilang mahiyain at tila daig pa ang babae sa hinhin. Pero alam nyo, minsan ang kapalaran talaga, biglang binabago ang lahat. Nang pinasa ang itlog sa kanya ng halimaw na reyna, bigla siyang naging target ng lahat. At dito natin makikilala ang badass na si Xiaolan. Si Xiaolan ay isang babae na hunter ng mga halimaw at sa unang tingin pa lang, alam mong hindi siya basta-basta. Nang makita niya si Tianyin na tila nagtatago ng itlog, agad niyang kinorner ito. Pero heto ang twist. Imbes na kunin agad ang itlog, napilitan siyang protektahan si Tianyin dahil bigla silang sinalakay ng mga rebelding. Sa eksenang ito ay tila nagkakagulo si Tianyin at si Xialong dahil parang tila lalabas na ang itlog. Hindi nila pareho alam kung ano ang gagawin at paano ito papalabasin. Biglang naduwal si Tianyin at lumabas sa bibig niya ang itlog. Napisa ang itlog at lumabas si Wuba, ang cute na halimaw na agad nagbigay ng saya sa kwento. Pero wag kang magpapalinlang, bagamat kaibig-ibig si Wuba, puno rin siya ng kalokohan. Habang tumatagal, unti-unting nagiging parang pamilya sina Tianyin, Xiaolan at Wuba. May mga nakakatawang eksena na nagdadala ng saya, pero sa likod ng mga ito, may banta pa rin ng panganib na naghihintay sa kanila. Nagpunta si Tianyin at Xialong sa bayan at napagpasyahan nilang ibenta si Wuba. Inaaliw ni Tianyin si Wuba upang pumasok lamang ito sa kulungan ng sa gayon ay maaari na nila itong iwanan. Nilalaro-laro muna ni Tianyin, ngunit bigo siya sa pakay. Nainip na si Xialong at sinipa niya papasok ng kulungan si Wuba at sinara ang pinto nito. Inabot sa kanila ang bayad at tinanggap naman ito ni Xialong at umalis na sila. Nang hindi na sila makita ni Wuba ay humagulhol na ito ng iyak. Samantalang nasa labas na sila ni Tianyin at Xialong ay may napansin si Xialong na maliit na tela na nakalambitin sa daladala ni Tianyin. Kinuha niya ito at nakita niya na may ginawa si Wuba na guhit ng isang pamilya na antig ang kanilang puso at bigla silang nalungkot. Nagpasya silang balikan at bawiin si Wuba, ngunit huli na sila sapagkat dinala na si Wuba sa kaharian ng kaaway. Dinala si Wuba sa kusina upang katayin at ipaghanda. Ang chef ay isang babae na adik sa suklay. Nagpainit siya ng kawali na may mantika at nilublob si Wuba. Ang akala nila na naprito na ang cute na halimaw ay nagkakamali sila, sapagkat si Wuba ay nag-swimming sa kumukulong mantika. Sunod nilang ginawa ay pinakuluan si Wuba, ngunit sumabog ang kanilang pinaglagyan at natusok ng bubog ang chef at ang mga kasama nito. Tinatad niya si Wuba at inistayem, ngunit pagbukas nila ay tila nagsauna si Wuba. Kaya naman nagpasya ang chef na sumuko na. Dahil sa hindi makatay-katay at maluto-luto si Wuba, hinanda na lamang siya ng buhay. Nang makapasok sina Xialong at Tianyin ay nailigtas nila si Wuba. Nilabanan nila ang hari ng mga halimaw na nagbalatao upang mapatay lamang si Wuba. Sa mga laban, unti-unting natututo si Tianyin. Mula sa pagiging mahina at walang alam, nagpakita siya ng tapang para protektahan si Wuba. Si Xiaolan naman, kahit matigas ang panlabas, unti-unting natututong magtiwala kay Tianyin.
Sumunod din ang lola ni Tianyin at tumulong makipaglaban sa mga halimaw. Binigyan niya si Tianyin ng lumang espada na kinalawang na. Ngunit ang espadang ito ay tumama sa mismong dibdib ni Tianyin. Habana kinakalaban ni Xialong ang mga halimaw, si Wu Ba ay lumapit kay Tianyin at pilit tinatanggal ang nakabao na espada sa dibdib ni Tianyin dahilan upang masugat siya nito. Natanggal ang espada at nabahiran ng dugo ni Wu Ba, pati na rin ang sugat sa dibdib ni Tianyin. Ang espada ay muling kumintab at nagising si Tianyin. Agad niyang pinulot ang espada at sinaksak sa halimaw dahilan upang mamatay ito. Nang matapos na ang labanan, nagpaalam na si Tianyin at Xialong kay Wu Ba dahil hindi naligtas si Wu Ba sa mundo ng mga tao. Noong una ay ayaw ni Wu Ba na magpaalam kay Tianyin at nakipaglaro pa nga ito. Pilit niya pinasaya ang malungkot na si Tianyin. Upang sumama na si Wu Ba sa mga kalahi nito ay kinuha ni Tianyin ang espada at kunwari ay naggalit-galitan siya at kunwaring itinaboy si Wu Ba upang talikuran siya nito. Nalungkot si Wu Ba at tumulo ang mga luha nito. Naalala ni Tianyin kung paano siya itinaboy ng kanyang ama ay ganun din ang ginawa niya kay Wu Ba, dahilan upang naintindihan na niya ang pakay nito para sa kapakanan niya. Sumama si Wu Ba sa mga kalahi niya at inaalala pa rin niya ang mga turo ni Tianyin sa kanya at maging sa araw-araw ay palagi niya silang inaalala. Sa wakas, masayang namuhay si Wu Ba kasama ang kanyang lahi, handang gampanan ang kanyang papel bilang susunod na hari ng mga halimaw. Sina Tianyin at Xiaolan bumalik sa kanilang mundo, dala ang aral ng tapang at pagkakaibigan. At dito nagtatapos ang ating movie recap para sa pelikulang The Monster Hunt 2015. Abangan ang part 2 nito na kung saan ay nagkita muli si Wu Ba, Tianyin at Xialong sa mundo ng mga tao. Ang Monster Hunt 2015 ay hindi lang basta pelikula tungkol sa halimaw. Isa itong kwento ng pagtanggap, pagkakaibigan at pagmamahal sa kabila ng pagkakaiba. Ano ang paborito mong eksena sa pelikula? I-share sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!